Magandang araw, hapon o gabi, sa amandako o oras man kayo naroroon, mga ka-rider. Ang video ito ay tribute natin sa isang anak ng kapatid at kapatid din sa pananampalataya na si Edward. Di ko na po babanggitin ang apelido niya at kung ano ang kanyang ikinamatay. Respeto na rin sa kanyang mga magulang. Di ko malasubaybayan ang kanyang paglaki. Kapitbahay kasi namin ang mga magulang niya. At di man kita nakasama sa mga aktibidades o mga gawain sa iglesia. Ngunit, minsan nakatama kita sa panonood ng concert ng Wish Date sa Araneta Coliseum. At ikaw ang aming driver. Sa murang mong edad, at ako naman bilang isang veteran driver, napahanga mo ako sa iyong pagmamaneho. Bago tayo umalis, inalam mo muna kung saan tayo dapat dumaan. Alam mo kung saan ang traffic, alam mo kung nasaan ang choke point. Kaya mabilis ang biyahe natin. Kabisado mo ang mga kalsada. Pasado alas 4 tayo umalis sa lokal ng BF Sukat. That time, rush hour yan, kaya matraffic. Pero, nakarating agad tayo sa Araneta Coliseum lang walang aberya at di ka gumagamit ng Waze. Kaya nga sa paghanga ko sa pagdadrive mo, sabi ko sa ama mo, ang galing mag-drive ni Edward, no? Kabisado ang kalsada sa ganyang edad niya. Ako pa naman guys, bata pa ako, mahanga na ako sa driver. Na bago umalis, bukod sa chinecheck niya ang sasakyan, inaalam niya rin ang ruta na dadaanan niya. Responsable ang ganoong driver. Iwas abala, iwas hasan sa biyahe, at iwas sa disgrasya. Bukod po diyan, maswerte ka kapatid. Opo, maswerte. Kung inaakala natin na ang isang tao na namatay, lalo na kung matuwid, ay napahamak o kapahamakan, hindi po. Sa Biblia, ang kamatayan ng isang matuwid, sabi, ay naaalis sa kasamaan na darating. 57:1 ng Isayas. Ano po ba yung kapahamakan na tinutukoy? Yung kapahamakan, bilang lingkod ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, gumagawa ka lang mabuti, pagkatapos umalis ka pa sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka lang gumagawa lang mabuti, bumalik ka pa doon sa mga kalayawan, sa pakikiapid, sa bisyo, sa panangalo niya, bumalik ka sa ABS-CBN. Hindi po ABS-CBN ni Mr. Katigbak o lang TV Network, kundi ABS-CBN, alak, babae, sugal, cabaret, beer house, nightclub. Ligtas ka na roon sa mga ganoong klaseng kasamaan na gawain. Kumbaga o sa madalit salita, nahiwalay ka pa sa Diyos o sa paglilingkod sa Diyos. At ang sabi pa doon sa awit 116, Kapitulo 15, ang banal, pagka namatay, mahalaga yon sa Panginoon. Pagka sinabi pong mahalaga, merong value. Kaya hindi tayo dapat mag-alala o magdamdam gaya ng iba na pagka namatayan ay OA. Masyado pong mag-alahaw. Tabingi. Isama mo na ako, tabingi. Kunin mo na ako, tabingi. OA. Nainis sa kanya yun nasa likod niya. Tinulak. Laglag siya ngayon sa huhay. 6 feet below the ground. Sinong tumulak sa akin? Papatayin mo ba ako? Iahon niyo ako dito. Ayoko pang mamatay. Oh, di naman question kung tayo ay namatayan, nawala yung ating mahal sa buhay, tayo ay maiyak, lumuha, o magdamdam, o masaktan, kasi mahal natin sa buhay yon. At nakasama natin, hindi na natin makakasama dito sa lupa, pero kung alam natin ang kasulata dahil naituro sa atin
ng mga ngaral ng Diyos sa tulong ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo masyadong magdadamdam. Kasi alam naman natin na kapag ang anak natin ay naglingkod sa Diyos, bubuhayin muli yan ng Diyos. Magkikita pa tayo sa langit, makikita pa natin yan sa langit, basta't parehas tayo namatay sa paglilingkod sa Diyos. So, ano ang aral na dapat nating makuha dito, mga ka-rider? Habang nabubuhay tayo, dapat nakahanda tayo. Dahil ang buhay natin ay hindi permanente dito sa lupa. Bago man lang tayo mamatay, nakahanda tayo sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Diyos. Hanggang dito na lang po, mga ka-rider. Siguro sa susunod, kung may pagkakataon pa, dugtuhan po natin ito. Sana meron po kayong natutunan dito sa tribute natin sa ating kapatid na si Edward. Maraming salamat po sa Diyos.